Kumusta at maligayang pagdating sa podcast Quickie ng AI Affairs. Ito ang inyong mabilisang silip sa tunay na epekto ng AI sa ating pag-iisip. Alam niya ba, hindi lang pala banta sa trabaho natin ng AI eh. Ayon sa mga bagong study, isa itong super powerful tool na pwedeng magpababo sa sarili nating mga utak kapag hindi natin binantayan. Isipin nyo na lang ang AI na parang isang GPS. Kung lagi ka na lang aasa rito, maya-maya makakalimutan mo na kung paano magbasa ng mapa o kabisaduhin ng kalsada. So ang tanong, nagiging tamad na ba ang utak natin dahil sa AI? Una, itong AI kasi is basically a double-edged sword. Yes, tinatanggal niya yung mga nakakabogot na tasks, kaya tumataas yung tinatawag na psychological availability o energy natin sa work. Pero, nagdudurot din ito ng cognitive offloading, yung tipong dinedepende na natin sa makina ang pag-isip. Kapag inako na nito ang mga core tasks natin, nakakaramdam tayo ng work alienation. Ikalawa, para iwasan ang panganib ng automation bias, kailangan natin ng human in the loop. Kaya nga ang bagong EU AI Act ay nag-oobliga talaga ng human oversight. Ibig sabihin, kailangan may tao pa ring nagbabantay na pwedeng managot sa mga high-risk na desisyon ng AI. Panghuli, upskilling ang malinaw na sagot dito. Tingnan nyo ang Citigroup. Sinasanay nila ngayon ang 175,000 employees nila. Ang goal, hindi para alisin ng tao, kundi i-transform tayo into agent bosses, mga taong may critical thinking para manduhan ng AI. Sa madaling salita, ang success natin ay wala sa talino ng AI, kundi sa patuloy na paghasa ng sarili nating isip bilang managers nito. Kaya sa susunod na gagamit ka ng AI, itanong sa sarili, ikaw ba ang gumagamit sa makina o ang makina ang gumagamit sa'yo? Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na Quickie ng AI Affairs.